Nahuhuli mo ba yung sarili mo na minsan alam mong meron kang bagay na kailangang gawin o meron kang task na dapat simulan or dapat mong tapusin pero hindi mo siya ginagawa? Tapos ngayon, naiisip mo sa sarili mo, feeling mo tamad ka, feeling mo wala kang kwenta. Hello guys, welcome back sa channel natin. And for today's video guys, so today is their second day ng 10K step series natin, no? Tuloy-tuloy pa rin yung lakad natin and syempre isasama ko kayo at meron akong isang bagay na i-share sa inyo ngayon na lagi ko rin nahuhuli sa sarili ko. So ngayon nandito pa rin ako, syempre sa Almadjas. Dito ako sa may Corniche. Ayan. Then maglalakad tayo papunta doon sa Madjas Park ulit sa may walking track natin. Doon sa may kabilang side. Malapit lang naman siya, mga 500 meters away. So doon tayo maglalakad. Mas maganda kasi maglakad doon sa may walking track. So yan. So dahil nga day off natin today, no. So less yung naging steps natin dun sa bahay. Naka 1,000 steps lang tayo simula kaninang umaga. So ngayon medyo mahaba-haba tong lakad natin ngayon. Iba kasi pag meron tayong pasok, siyempre sa trabaho naglalakad-lakad din tayo. So minsan sa trabaho pa lang naka 5,000 steps na ako. Tulad kahapon. Tapos pagdating dito sa labas, 5,000 steps na lang yung titirahin natin, no. Pero ngayon, kailangan kong maglakad ng 9,000 steps. Kaya medyo mahaba-haba itong oras na to. Mahaba-haba yung ilalakad natin ngayon. So ano nga ba yung bagay na share ko sa inyo ngayon, no? Etong bagay na to, lagi akong guilty dito. Lagi kong nahuhuli yung sarili ko. Lagi ko siyang ginagawa at feeling ko kapag continuously ko siyang ginawa, so hindi siya okay para sa akin, no? Kaya gusto kong i-share sa inyo kasi baka mamaya ganun din sa inyo, mayroon din kayong na-realize nyo din to. At baka makarelate kayo, di ba? So ito nga yun. Nahuhuli mo ba yung sarili mo na minsan alam mong meron kang bagay na kailangang gawin o meron kang task na dapat simulan or dapat mong tapusin pero hindi mo siya ginagawa. Alam mo yun? Parang iniiwasan mo siyang gawin. Tapos naghahanap ka ng ibang bagay na gagawin para lang magkaroon ka ng reason na hindi mo gawin yung task na yun. Kahit anong task, siguro sa trabaho mo or project mo sa sarili mo or kahit ano. Basta iniiwasan mo siyang gawin, ayaw mo siyang gawin. Tapos ngayon naiisip mo sa sarili mo, feeling mo tamad ka, feeling mo wala kang kwenta, feeling mo, alam mo yun, basta feeling mo tamad ka. Tapos nawawala na yung kumpiyansa mo sa sarili mo kasi alam mong kailangan mo siyang gawin. Alam mo kailangan mo siyang tapusin, pero hindi mo siya ginagawa. Iniiwasan mo siya. Alam mo yun, ina-avoid mo siya. So yun yung tinatawag nila na procrastination, di ba? Yung nagpo-procrastinate tayo. Yung meron tayong dapat gawin pero hindi natin siya ginagawa, iniiwasan natin siyang gawin. Yun ang tawag natin doon. At sobrang guilty ako dyan. Lagi ako niyan. Lagi ko nahuhuli, madalas ko nahuhuli yung sarili ko niyan. At yun nga, kailangan nating may gawin, no? Para may mangyari sa atin, para umayos naman yung sarili natin. Hindi natin pwedeng hayaan yun. At alam nyo kung ano yung bagay na na lagi kong iniiwasan gawin. Madalas kong iniiwasan gawin, ito, share ko sa inyo. Like for example, itong pagbablog, itong pagsushoot ng video. Madalas kong nahuhuli yung sarili ko na iniiwasan ko siyang gawin na kapag kailangan ko na mag-shoot ng video, naghahanap ako ng ibang bagay na mas madali na gagawin. Alam mo yun, although wala naman siyang pressure na, like for example, requirements sa trabaho. Kumbaga project ko lang naman to sa sarili ko eh. Kumbaga part lang din ng improvement or practice ko sa sarili ko. Pero minsan nga, nahuhuli ko na pag kailangan ko na mag-shoot, nakakahanap ako ng ibang bagay na gagawin. Like for example, kailangan ko magtiklop ng damit, kailangan ko maglinis ng bahay, kailangan ko magluto. Mas inuuna ko yun kaysa yung mag-shoot. Kaya nahuhuli ko yung sarili ko na nagpo-procrastinate ako. So, doon ko nasasabi na nagpo-procrastinate ako. Iniiwasan ko yung isang bagay. So, ito nga yung gusto kong i-share, no? Na ito yung isang realization ko. Natutunan ko, guys, na pag nagpo-procrastinate pala tayo, di ba, feeling natin tamad tayo, feeling natin wala tayong kwenta, kasi hindi natin siya ginagawa. Pero hindi pala ibig sabihin nun, tamad tayo. Hindi ibig sabihin nun, wala kang kwenta. Kaya lang tayo nagpo-procrastinate. Kasi hindi natin talaga iniiwasan yung task na gagawin natin. Alam mo kung ano yung iniiwasan natin? Iniiwasan pala natin yung feelings or yung pakiramdam associated dun sa task na yun. Like for example, no, ito nga pagbi-video, pagtitake ng video. Hindi ko iniiwasan yung pagtitake ng video or yung pagbablog.
Ang iniiwasan ko yung associated na feeling na kapag in-upload ko to, baka mamaya walang manood, baka ma-judge ako, baka may masabi, alam mo yun, yun pala yun. So kala ko dati, wala na akong ganun eh. Wala na akong pakialam. Pero nung inisip ko ng mas malalim, sabi ko, bakit ko nga ba iniiwasan gawin tong isang bagay na to minsan? Hanggang sa na-realize ko, yun pala yung reason na kaya ako siya iniiwasan. Baka pag nag-post ako, baka may masabi, baka may mag-bash, baka magmukha akong tanga, alam mo yun, baka mapahiya ako. Yun pala yung iniiwasan kong feeling. Hindi pala mismo yung pag-shoot ng video mismo. 'Di ba? So kayo, baka may ganun din kayo. Baka mayroon din kayong isang task na iniiwasang gawin. Tapos feeling nyo tamad kayo. Try nyo ding isipin, no? Baka mayroon pang mas malalim na dahilan. Hindi mismo yung task mismo yung problema. Baka may iba pang reason na mas malalim kaya ayaw mo siyang gawin yung isang bagay. Okay, let's say pagdating sa health naman, no? Pagdating sa pag-i-improve ng sarili natin, pag-i-improve ng health natin, ng katawan natin. For example, no, alam mo kailangan mo magpunta sa gym para gumanda yung katawan mo, para maging healthy ka. Kailangan mo magpunta sa gym. Pero hindi mo ginagawa. Nagpo-procrastinate ka. Iniiwasan mo siyang gawin. Hindi pala ibig sabihin nun, iniiwasan mo mismo yung pag-gym. Hindi ibig sabihin nun, tinatamad kang mag-gym. Yung iniiwasan mo doon, yung feeling na associated dun sa pag-gym. Ano nga ba yun? Let's say, for example, nag-gym ka. Baka ang iniiwasan mo doon kasi baka nahihiya ka kasi first time mo. Or nahihiya ka kasi hindi mo alam yung gagawin mo. O baka naman natatakot ka, baka anong sabihin sa'yo ng ibang tao. Baka natatakot ka, baka pa nagsimula ka, tapos hindi mo makuha yung goal mo. Baka ma-judge ka, sabihin hanggang simula ka lang magaling. Yun yung po pwedeng O kaya naman baka iniisip mo, pag mag-gym ka, kailangan intense. Kailangan 1 oras ka sa gym or 2 oras ka sa gym. O baka naman iniisip mo, mawawalan ka ng time sa ibang bagay na ginagawa mo. Kaya ayaw mo mag-gym. Yung feelings, yung feeling ng associated dun sa task na yun yung iniiwasan mo. Hindi mismo yung pag-gym. O kunwari, sa pagda-diet naman, alam mo kailangan mo mag-diet, kailangan mo ayusin yung pagkain mo, kailangan mong i-improve yung mga kinakain mo, yung quality ng food mo, yung quantity ng food mo, kailangan mong i-improve, pero hindi mo siya ginagawa. Hindi mismo pagda-diet yung iniiwasan mo. Iniiwasan mo yung feeling na baka pa nag-diet ka, baka biglang hindi ka na pwedeng kumain ng rice, hindi ka na pwedeng kumain ng mga matatamis na paborito mo, ng mga desserts, or baka naman pag nag-diet ka, iniisip mo, kailangan sobrang strict mo or baka isang beses ka lang kakain. Alam mo, yun yung mga ganong idea. So, hindi mismo yung pagda-diet. Baka naman yung feeling na associated dun sa pagda-diet, kapag ginawa mo siya, yun yung iniiwasan mo. So, ganyan pala yung nangyayari sa atin kapag nagpo-procrastinate tayo. Hindi lang yung tinatamad tayo, hindi lang yung wala kang kwenta, hindi lang yung Basta, yan pala yun. Yan yung bagay na iniiwasan natin, yung feeling yung iniiwasan natin, hindi mismo yung task. Kaya lang, ito yung problema, guys. Itong pag-procrastinate pala natin, no, binibigyan tayo ng relief. Kumbaga, sinusolve niya yung isang problema natin na ngayon. Yung problema natin at present na mayroon tayong discomfort. Kasi nga, kailangan natin gawin yung isang bagay na ayaw natin. So, may discomfort ka. So, pag nag-procrastinate ka, hindi mo siya gagawin. So, mabibigyan ka ng relief, di ba? Kumbaga, marirelax ka na, nasolve yung isang mong problema. Pero ang problema dyan, habang pinatatagal natin yan, habang hindi natin siya ginagawa, mas nagkakaroon tayo ng problema sa future. Kasi, habang pinatatagal mo, for example, sa health, mas pinatagal mo na hindi improve yung sarili mo o yung health mo. Ang mangyayari niyan, siyempre, tataba ka, baka magkaroon ka ng mga lifestyle diseases, tapos mawawalan ka na ng self-confidence. Tapos yung mas mahirap na siyang simulan pagka pinatagal mo pa. Mas intimidating na siyang simulan kasi mas malaki na siya mas malaki na yung problema mo. Mas mahirap na yung exercise, mas mahirap na yung mag-diet kasi nga mas pinatagal mo pa. So intimidating na siyang simulan, mas lalong hindi mo na siya gagawin, di ba? Yun ang magiging problema dyan. Binigyan ka lang ng comfort panandalian, binigyan ka lang ng relief panandalian temporarily. Pero hindi mo alam, habang tumatagal, mas nagkakaroon ka ng problema sa future. Mas ayaw mo na siyang gawin. Kaya mas maganda talaga, habang maliit pa yung task na kailangan mong gawin ngayon, simulan mo na siya, huwag mo na siyang patagalin, huwag na natin siyang patagalin.
Para masimulan mo na, para mas umayos na kung ano man yung, para magawa mo na kung ano ba yung bagay na dapat mong gawin, para mas makuha mo na kung ano yung ginugol mo, di ba? Huwag na natin siyang patagalin. So, ngayon, paano natin siya gagawin? Kasi masyadong intimidating, di ba? Paano nga natin gagawin? So, ang ginagawa ko ngayon, guys, no? Kasi nga, di ba, minsan yung pagbablog, intimidating sa akin. Minsan, kasi iniisip ko, kailangan 1 hour yung video, kailangan magaling yung edit. Minsan, yun yung yan yung mga associated na bagay na kaya minsan iniiwasan ko siyang gawin. Ang ginagawa ko ngayon, mas ginagawa ko siyang madali. Kasi baka hindi naman natin kailangan masyadong i-push yung sarili natin na gawin yung mga intense na bagay, yung mga sobrang komplikadong bagay, or hindi mo kailangan maging sobrang motivated bago mo gawin. Pwede lang natin siyang gawin na mas madali, mas easy, mas madaling simulan, mas convenient. Alam mo yun, kaya ngayon tulad nito, naglalakad-lakad na lang ako. Hindi na ako masyadong kung ano-ano yung sinushoot ko. Since naglalakad-lakad na lang din ako, isabay ko na, mag-vlog ako, magkwento na lang din ako sa inyo. So, di ba, mas madali lang siyang gawin ngayon para sa akin. Ngayon, since madali na siyang gawin para sa akin, less na yung magiging friction. Hindi ko na siya katatamaran, hindi ko na siya iiwasang gawin. Sinabay ko lang siya kung ano yung current na ginagawa ko ngayon. So, ganun din pwede mong gawin sa health. Diba? For example, sa pag-gym, diba? Kung inisip mo kaya ayaw mo mag-gym kasi feeling mo kailangan mo magtagal sa gym ng 2 oras, kailangan mong gawin yung may hirap na exercise, or kailangan mo magaling ka na kaagad, which is hindi naman kailangan. Paano mo siya gagawing mas madali? Hindi naman kailangan pumunta ka ng gym. Pwede naman mag-workout ka sa bahay lang, yung wala nakakita sa'yo para hindi ka nahihiya. Or pwede naman mag-start ka sa paglalakad tulad itong ginagawa ko. Form of workout naman na to. Nagbe-burn ka na ng calories. Diba? Naglalakad ka lang, di mo kailangan ng maging sobrang magaling or sobrang maging motivated. Lumabas ka lang sa bahay mo, magsuot ka ng sapatos. Ayun na, pwede na, di ba? Mas madali na siya. Hindi na siya ganun ka-intimidating. Or sa pagda-diet naman, anong pwede natin gawin? Hindi mo naman kailangan tanggalin yung rice, hindi mo kailangan tanggalin yung sweets. Kung intimidating pa yun para sa'yo, ang gawin mo, imbis na mag-subtract ka, mag-remove ka ng pagkain, magdagdag ka na lang. For example, magdagdag ka ng gulay. Kung ayaw mo pang tanggalin yung rice, magdagdag ka lang ng gulay. Ayaw mo tanggalin yung sweets mo, magdagdag ka lang ng protein, damihan mo yung ulam mo. Pero huwag mo iwasan yung sweets. Kung ayaw mong iwasan yung tanggalin yung soft drinks mo, ayaw mong tanggalin yung soft drinks mo, uminom ka ng mas maraming tubig, pero uminom ka pa rin ng soft drinks. Alam mo yun, di mo kailangan mag-remove para hindi siya ganun ka-intimidating, di ba, pag simulan. So, ganun yung mga examples na pwede natin gawin. Ako, ganun ginagawa ko siya minsan. Pag masyadong intimidating isang bagay, ginagawa ko siyang mas madali. So, kailangan lang natin i-reduce yung friction, no, para hindi tayo tamarin, para hindi na natin iwasan yung task na yun. Gawin lang natin siyang mas madali para sa atin. So, yun lang, no? Kaya siguro next time, no, kapag nahuhuli mo yung sarili mo na meron kang bagay na iniiwasang gawin, meron kang task na iniiwasang gawin, imbis na i-judge mo agad yung sarili mo na tamad ka, na wala kang kwenta, mas maganda siguro, tanungin muna natin yung sarili natin na ano nga ba yung totoong reason ba't ko iniiwasan to? Meron ba akong kinatatakutan? Yung mismong task ba talagang kinatatakutan mo o yung associated dun na feeling, yun yung iniiwasan mo? Diba? Tanungin muna natin yung sarili natin ng ganun bago natin i-judge sarili natin na tamad tayo. At kasunod nun, kapag nalaman mo na kung ano talaga iniiwasan mo, tanungin mo sarili mo, paano ba natin to pwedeng gawin mas madali? Ano bang easier version nung task na to? Para mas maging convenient siya sa'yo, mas madali siyang gawin para sa'yo, mas reduce yung friction, mas less yung friction. So yun, ganun lang. Ganun lang din yung ginagawa ko ngayon. Currently, pinapractice ko din siya, no? So yeah, yun lang naman gusto kong i-share sa inyo, no? Sana nakarelate kayo at sana kahit papaano may nakuha naman kayo, may naitulong naman sa inyo. Yun, kung nagustuhan mo tong ganitong klaseng video, kung nasa same journey kita, sabayan mo ako, tara magpaka-healthy tayo. And kung nagustuhan mo tong video na to, mag-comment ka lang dyan, mag-like ka, and share mo na din, tsaka wag mo na rin kalimutan mag-subscribe para ma-update ka sa mga susunod na video natin. So yun lang naman guys, hanggang sa muli, hanggang sa next video natin. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, tsaka mag-share, no? So yun lang, maraming salamat sa panonood. Bye-bye, yalababs! So nakaka 4,799 steps pa lang tayo. So lalakad pa tayo ng 5,000 steps. Tuloy-tuloy yung lakad. Bye-bye, yalababs!